ang totoong kapangyarihan ng Jiutan Panlong Array. Galit na sumigaw si Elder Yun kay Zhuo Fan. Sinabi niyang kahit lumuhad pa ito at magmakaawa ng tawad, papatayin pa rin niya ito. Itinaas ni Elder Yun ang kanyang mga kamay at nag-ipon ng lilang enerhiya. Mula sa likod niya ay lumabas ang isang kumikinang na sandata. Isang higanteng magic treasure ang lumitaw. Ito ay isang pares ng lumulutang na crescent blades na may pulang bato sa gitna, na papalibutan ng lilang kidlat. Nagulat si Zhuo Fan nang makita ito. Naisip niya na isang magic treasure pala ang ginamit. Ngumiti si Zhuo Fan at sinabing isang elder ng Yuming Valley ay gagamit pa ng magic treasure para lang labanan ang isang junior na tulad niya. Tinanong niya kung hindi ba ito magiging katawa-tawa sa buong 7 families kapag nalaman ng iba. Humalaklak si Elder Yun. Sumigaw siya na kung mamamatay si Zhuo Fan ngayon, walang makakaalam sa ginawa niya. Natauhan si Zhuo Fan. Naisip niya na ang plano niya talaga ay asarin si Elder Yun para hindi nito gamitin ang magic treasure. Pero hindi niya inaasahan na ganito pala kawalang hiya ang kalaban. Hindi ito lumalaban ng patas. Naisip ni Zhuo Fan na kaya pala ayaw makipaglaban ng iba sa mga tulad nito. Bukod sa pagiging mabangis, ang isang demon cultivator ay wala ring kahihiyan. Kapag nagsimula na ang laban, hindi ka pwedeng mag-alinlangan dahil mamamatay ka. Tumingin si Elder Yun kay Zhuo Fan at sinabing kung nasa posisyon din siya nito, gagawin din niya ang parehong bagay. Sumigaw si Elder Yun. Sinabi niyang mamatay na si Zhuo Fan at sumugod ito papunta sa impyerno. Mabilis na lumipad ang magic treasure na Moon Wheel. Umiikot ito sa ere at nag-iwan ng lilang liwanag. Itinaas ni Zhuo Fan ang kanyang kamay para harangin ito gamit ang kanyang Jiusan Panlong Array. Sinalubong ng siyam na gintong dragon ang Moon Wheel. Nagbanggaan sila sa ere at naglikha ng malalakas na pagsabog. Sunod-sunod na pinaghiwa-hiwa ng Moon Wheel ang mga dragon. Isa-isang naputol ang kanilang mga katawan sa bilis ng talim nito. Nagulat si Zhuo Fan sa bilis ng sandata. Napansin niya kung gaano ito kabilis kumilos. Lumipad ang Moon Wheel sa likod ni Zhuo Fan. Narinig niya ang boses ni Elder Yun na sinasabing hindi na ito makakatakas ngayon. Nilingan ito ni Zhuo Fan. Nakita niya ang 3rd level magic treasure na papalapit. Ngumiti si Elder Yun at sinabing magaling ang mata ni Zhuo Fan. Sinabi niyang si Zhuo Fan ang unang tao sa cultivation stage nito na mamamatay sa ilalim ng level 3 treasure na Moon Wheel. Biglang ngumiti si Zhuo Fan at sumigaw ng sandali. Tinanong niya kung ano ang mangyayari kung sasali siya sa Yuming Valley ngayon. Sumigaw si Elder Yun na huli na ang lahat at pinakawala ng buong lakas ng Moon Wheel. Isang dambuhalang haligi ng lilang liwanag ang bumagsak mula sa langit diretso kay Zhuo Fan. Sa huling segundo, kumislap ang mga mata ni Zhuo Fan. Nagliwanag ang kanyang kanang mata ng kulay lila. Biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog. Natabunan ng usok at apoy ang buong lugar. Nang hamupa ang usok, may tumulong dugo sa lupa. Nakatayo sa gitna si Elder Yun at nakatingin sa itaas. Mula sa likuran ni Zhuo Fan, isang matandang lalaki na kalbo at may puting balbas ang biglang lumitaw. Ang katawan nito ay napapalibutan ng lilang kidlat. Nagulat si Elder Yun at tinanong kung sino ito. Sumagot ang matanda. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Lei Yuntian, ang leader ng Black Wines Mountain. Binalaan niya si Elder Yun na ang pagsakit sa miyembro ng pamilya Luo ay katumbas ng pagiging kalaban niya. Lumingon si Zhuo Fan at tinanong kung nakabawi na ba ito ng lakas. Sumagot si Lei Yuntian. Nagpasalamat siya sa tulong ni Butler Zhuo. Sinabi niyang hindi lang ito nakabawi kundi nakapag-breakthrough pa ito sa Tianyuan stage. Ngumiti si Zhuo Fan at sinabing maganda. Tumayo si Zhuo Fan sa tabi ni Lei Yuntian at nagutos. Sinabi niyang makinig ito sa kanyang utos dahil sa pagkakataong ito ay papatayin nila ang mga tao ng Yuming Valley. Humalaklak si Elder Yun. Sinabi niyang inis-ikaso na niya ang array ni Zhuo Fan. Dagdag pa niya na ang kapangyarihan ni Lei Yuntian ay hindi pa matatag matapos mag-breakthrough sa Tianyuan stage, kaya hindi ito karapat-dapat na maging kalaban niya. Ngumiti lang si Zhuo Fan. Sinabi niyang hindi yun totoo at wala nang mas magandang sitwasyon kaysa ngayon. Pinagdikit ni Zhuo Fan ang kanyang mga palad. Sumigaw siya kay Old Man Lei na magsimula na sila. Sumagot si Lei Yuntian ng sige at naglabas ng malakas na lilang kidlat mula sa kanyang katawan. Sabay na sumugod si Lei Yuntian.
Ginamit niya ang kanyang teknik na Jingleji. Sa itaas, ginamit ni Zuo Fan ang kanyang array para harangan si Elder Yun. Inis na inis si Elder Yun at sinabing nakakainis ang array ng batang ito. Nagpasya siyang patayin muna si Zuo Fan. Sumigaw si Elder Yun kay Zuo Fan na hinahanap nito ang kamatayan. Mabilis na umiwas si Zuo Fan habang nasa loob ng isang bilog na array. Sumigaw si Elder Yun na papatayin niya muna si Zuo Fan at hindi niya ito hahayaang makatakas. Biglang hamarang si Lei Yuntian sa harap ni Elder Yun at sinalubong ang atake nito gamit ang kanyang kamao na puno ng kidlat. Nagulat si Elder Yun at tinanong kung gusto na rin bang mamatay ng matanda. Hindi sumagot si Lei Yuntian. Tinamaan niya si Elder Yun sa dibdib. Sa likod nila, narinig ang boses ni Zuo Fan na nagpasalamat kay Old Man Lei sa tulong. Itinaas ni Zuo Fan ang kanyang kamay. Sumigaw siya na ipapakita niya na ngayon ang tunay na kapangyarihan ng Jiushan Panlong Array. Tumapak si Zuo Fan sa lupa at naglabas ng dambuhalang enerhiya. Mula sa kanyang paa ay gumapang ang gintong liwanag pataas. Isang bulkan ng enerhiya ang sumabog sa ilalim niya. Mula dito ay lumabas ang isang dambuhalang dragon na may kulay bahaghari, napapalibutan ng berde at gintong apoy. Sumugod ang dragon diretso kay Elder Yun. Nagulat si Elder Yun at napasigaw ng ano ito. Sinubukan niyang harangin ito gamit ang Moon Wheel, pero nilamon lang ng dragon ang kanyang sandata. Napasigaw si Elder Yun. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Nanghina ang kanyang katawan habang sinasabi sa sarili na natalo siya sa isang maliit na demon. Isang dambuhalang haligi ng liwanag ang bumalot sa dragon at kay Elder Yun. Umikot ito pataas sa langit at pagkatapos ay sumabog sa isang napakalakas na pagsabog na nagpaliwanag sa buong gabi. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.